Buong motorsports industry sa bansa sa pagpanaw na kampiyon ng motorcycle racer na si Maiko Buncio. Na-aksidente ang 22 taong gulang na racer habang sumasabak sa isang karera sa Pampanga. Nakatutok si Jay Taro. Noong Sabado, umahataw gamit ang kanyang sport bike ang champion rider na si Maiko Buncio sa Clark International Speedway sa Pampanga para sa tinatawag na qualifying time bago ang main race para sa UBK-SBK Championship Series. Pero biglang sumadsad si Maiko pakaliwa sa racetrack. Ang ama niya na isa ring veterano at champion rider ang kasama hanggang sa huli. Napansinan namin na mausok yung racetrack, yung pala because of yung mga buhangin sa gitna ng racetrack. So second lap ng qualifying niya, yung backstretch na yon, nag-slide yung rear portion ng wheel niya, nalaglag pa rin sa unfinished din na course na dapat meron parang gutter yan. Pag nakita mo sa circuit, meron yung white and red na naka-emboss ng konti. At what speed? Siguro approximate mga 180. Yun, no? More or less, mga 180. Okay, so Kasi, sa bike? so, nag-slide yung rear, nalaglag dun sa edge nung pave na soil lang nalaglagan. So, nagwabol yung bike, nag-high side. Then, lumipad si Maiko. Tumilapon si Maiko nang may 100 metro mula sa kanyang motorbike, gumulong-gulong hanggang sa bumangga sa cement barrier. Akala ng ama, injured lamang ang anak, kaya hindi makagalaw matapos bumagsak. Pero nang lapitan raw niya, may bakal na tumusok sa tagiliran ng anak. Yung concrete barrier, merong corrugated bars na 3 na yung pinakababa, nakatuhog sa tagiliran ni Maiko. Tapos nakahang pa si Maiko. Pinapaglitan ko pa yung mga marshal. Ano ba to? Ba't may bakal na nakausli? Hindi nyo ba alam to? Hindi nyo ba nakikita to? Simpleng-simpleng na yan. Babaluktutin nyo lang, lalagyan nyo lang ng gulong yan. Ba't di nyo ginawa? Agad daw itinakbo sa ospital si Maiko, pero hapon ng linggo, pumanaw rin si Maiko dahil sa multiple organ failure at pagkawala ng labis na dugo sa katawan. Mahigit 3 taong gulang pa lamang si Maiko, nahilig na ito sa motorsiklo. Kinakitaan ng potensyal ng ama, kaya niya pinaturuan sa pinakamahuhusay na sports motorcyclist. Hindi matanggap ni champion rider Jovi Saulog ang biglang pagkawala ni Maiko na kanyang tinuruan sa pagbumotor. Sa hospital pa lang ako, kasama niya na ako, pero hindi ko kaya. Wala. Dami-dami pwede mabatay dyan, bakit siya? Buti sana kung sumemplang lang siya o ano. Hindi, dahil sa kapababayan. Bagong trahedya, umaasa si Maiko na makakamit niya ang kanyang panlimang titulo bilang superbike champ. Alam ng pamilya ni Maiko na bahagi na ng motorcycling ang mga aksidente, pero ang hindi nila matanggap ang umano'y kapabayaan ng mga race organizers at may-ari mismo ng speedway sa pagkakaroon umano ng cement barrier na may nakausling mga bakal. Itinatanggi ng may-ari ng Clark International Speedway na si Johnny Tan ang pagkakaroon ng cement barrier sa loob mismo ng racetrack. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon at kinakausap ang kontraktor. Sa panig naman ng National Motorcycle Sports and Safety Association, sa Miyerkules pa raw ang dating ng kanilang presidente at doon pa lamang sila makapagbibigay ng pahayag. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Karamihan sa mga bata takot sa injection. Ang karayom at masakit na turok ng gamot. Kaba at iyak ang dulot sa bata. Pero paano ang buhay ng isang bata na kailangang tiisin ang hirap ng araw-araw na injection para siya ay mabuhay? Tuhayan natin ang pakikipaglaban ng 9 taong gulang na si CJ sa sakit na diabetes. Sa unang tingin, tila normal at walang kaibahan si CJ sa kanyang mga kalaro. Pero injection sa umaga, injection sa tanghali, at injection pati sa gabi ang kailangan pagdaanan ni CJ upang patuloy na mabuhay dahil sa sakit na type 1 diabetes. Nag-weighting siya, tapos yung sudden weight loss, tapos yung nagsusuka siya, na pala yun, sobrang taas na yung blood sugar niya. Tinatayang 2,000 bata sa buong Pilipinas ang may type 1 diabetes o kung tawagin ay juvenile diabetes.
Sintomas nito ang madalas na pag-ihi, matinding uhaw at pangangayayat kahit maganang kumain. Namamana ang sakit na ito. Wala pang lunas sa diabetes. Makokontrol lang ang pagtaas ng blood sugar sa pamagitan ng pag-i-inject ng insulin. Pagka hindi binigyan ng insulin yung pasyenteng may type 1 diabetes, hindi lang tataas ang blood sugar, kaya nahirapan silang huminga. At pag hindi na-correct yun, kumisan in 24 hours, pwede silang mag-kidney shutdown, liver shutdown, brain shutdown, namamatay. 3 beses kada araw ang turok ng insulin, minsan sa hita, minsan sa braso, at minsan sa tiyan ni CJ. Tad-tad rin ang turok ang kanyang mga daliri sa pagmumonitor ng kanyang blood sugar. Ang sweldo ng kanyang ama bilang security guard, kulang sa araw-araw na gamutan ni CJ. Dahil kapos, naibenta na mag-asawa ang kanilang mga gamit, habang si CJ naman ay pansamantalang tumigil sa pag-aaral. Natulungan niyo po kami para kami makaraos sa kanyang medication araw-araw kasi po lifetime po yung sakit niya. Sana po tulungan po kami kasi wala na kami pong insulin na pambili at gamot. Payo po ng mga doktor, sanayin ang mga bata na kumain ng gulay at prutas at iwasan ang pagkaing matatamis kung kayo po ay may lahing diabetes. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Richard Elwin Fernando na tumingin kay CJ. Samantala, kumakatok po sa inyong mga puso si CJ at ang kanyang mga magulang para sa kailangang insulin injections ng bata. Ang inyong pong tulong ay malaking bagay para makaiwas sa anumang komplikasyon ng diabetes si CJ at madugtungan ang kanyang buhay. Para po sa inyong donations, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Chika Minute! Na-interview ng Kapuso stringer na si Janet Nepales si Angelina Jolie sa Hollywood. Ikinuwento ni Angelina ang kanyang experience sa blockbuster animated film na Kung Fu Panda 2. Makichika kay Kata Tibayan. Kabilang sa mga pinakatinilian sa red carpet ng Cannes Film Festival, ang Hollywood couple na sina Brad Pitt at Angelina Jolie na kapwa may pelikula sa Cannes. Si Angelina ang nag-voice sa animated movie na Kung Fu Panda 2. Bago tumulak ng France si Angelina, nakapanayan pa siya ng kapuso Hollywood stringer na si Janet Nepales. Present din sa interview si Jack Black, ang boses sa likod ng lead character na si Poe. How is it working with each other? But we didn't actually do any recordings together. We did them separately on separate dates. I like to think that it was just that she was busy with her schedule, and that it had nothing to do with my odor. Did you get any tips from him for the voiceover or something? He gave me no advice whatsoever. Feel na feel daw ni Angelina ang character niyang si Tigress sa hit na animated movie. Feel that you were more the tigress too? I love playing her, and I really liked coming back into the second one, and I like that she changes a little in this one, and she becomes a little softer, and we see a little different side of her, and but she's tough, and she's fun, and I like her. At alam niyo bang Pinoy pala ang isa sa mga storyboard artists ng Kung Fu Panda? Siya si Louis Del Carmen, tubong Cavite City. Nagsilbi na rin siyang artist sa iba pang animated movies. I worked on it for over 2 years. So whatever you see on the screen, the dialogue and the acting and the story. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, half Pinoy Glee star na si Darren Criss, inimbita si Manny Pacquiao na mag-guest sa sikat na US TV musical show. Susunod na yan. Susunod, karumalduman ng krimen sa Pampanga, batang babae, hinalay at pinatay. Manny Pacquiao, sasama na rin sa Glee? Iwamoto may mensahe sa mga nag-alala nung siya'y isinugod sa ospital. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.